Alam nyo, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang dami nating kilalang bayani dahil sa tapang nila sa gera. Pero, naisip nyo ba kung sino yung mga nasa likod ng kamera? Yung mga tahimik na nagplano, nag-organisa? Yung mga naging tunay na pundasyon ng himagsikan? Kasi 'di ba, ang tagumpay ng kahit anong kilusan, hindi lang naman yan nakasalalay sa purong lakas, kundi sa talino at diskarte sa likod nito. Ngayon, kilalanin natin ang isa sa pinakamahalaga sa kanila pero madalas nakakalimutan, si Baldomero Aguinaldo. Kasi pag narinig mo yung apelidong Aguinaldo, sino agad pumapasok sa isip mo? Siyempre, si General Emilio, di ba? Siya ang mukha, ang icon ng revolusyon. Pero sa tabi niya, may isa pang Aguinaldo, yung pinsan niya, si Baldomero. At kung si Emilio ang mukha, well, si Baldomero ang nagsilbing arkitekto. Siya ang utak sa likod ng buong istruktura. Okay, so tara na. Simulan na nating buklatin ang kwento ng arkitektong ito na parang natabunan na sa mga libro ng kasaysayan. Sino nga ba siya bago pa man pumutok ang lahat ng gulo? Isipin niyo to. Bago pa man ang digmaan, si Baldomero Aguinaldo hindi siya sundalo. Isa siyang scholar. Pinanganak siya sa Kawit, Cavite at nag-aral siya ng abogasya sa University of Santo Tomas. So malinaw, di ba? Ang una niyang sandata, hindi baril o itak, kundi yung talino niya at kaalaman sa batas. Pero, heto ang malaking tanong, di ba? Paano nangyari na ang isang abogado biglang naging isa sa mga pinuno ng isang napakadugong himagsikan? Silipin natin yung mabilis at talagang desidido niyang pagbabago. At ang unang-unang malaking hakbang niya ay wala sa battlefield, kundi na sa pag-oorganisa. Siya mismo ang nagtatag at namuno ng sangguniang Magdalos sa Cavite. Grabe, no? Sa gitna ng kaguluhan, ang inunang niya gawin ay lumikha ng isang sistema, isang konseho ng pamamahala. Dito pa lang makikita mo na, istruktura at kaayusan talaga ang nasa isip niya. At dito na talaga natin makikita kung gaano siya kahalaga at kung gaano kabigat ang mga hamon na hinarap niya. Ang trabaho niya, magdala ng kaayusan sa gitna ng isang revolusyon na puro gulo at kakulangan. Unang-unang problema, hindi sila nagkakaisa. Imagine, may matinding hidwaan sa pagitan ng dalawang paksyon sa Cavite, yung Magdalo at yung Magdiwang. So habang ang kalaban nila ay mga Espanyol, may panloob na away pa silang kailangang ayusin. Diyan pumasok si Baldomero. Sinubukan niyang maging boses ng pagkakaisa at organisasyon. Yung ikalawang hamon, grabe to. Halos walang laman yung kaban ng yaman ng revolusyon. As in, butas. Bilang Minister of War and Finance, trabaho niyang ponduhan at armasan yung buong hukbo. Pero ang masaklap na katotohanan, halos wala silang pondo at gamit. Actually, may isang quote dito na perfectong naglalarawan ng sitwasyon niya. Sabi rito, kinailangan niyang bumuo ng isang hukbo kung saan tapang ang pangunahing pera dahil halos wala ng iba. So hindi lang to laban ng armas, laban to ng diskarte, ng tibay ng loob at ng paniniwala. Okay, so punta naman tayo sa kasagsagan ng pamumuno niya. Dito, naipakita niya yung galing niya hindi lang laban sa isang imperyo, kundi sa dalawa. Dinala niya yung pagiging administrador niya sa giyera. Laban sa Espanya, napakalinaw ng diskarte niya. Parang may checklist siya. Una, itatag muna ang gobyerno. Pangalawa, gawing sistematiko ang mga pag-atake. At pangatlo, hindi siya yung tipo na nagtatago lang sa likod. Sumusugod siya at personal na namumuno sa laban. At nung dumating na ang mga Amerikano, ibang usapan na yun. Mas malakas, mas moderno yung kalaban. Alam niya na kailangan ng bagong diskarte. So anong ginawa nila? Nag-adapt sila. Doon nila ipinakita yung galing ng mga Pilipino sa pakikidigmang gerilya. Patunay ito na sobrang flexible niya at kaya niyang umangkop sa kahit anong sitwasyon. Pero alam nyo, ang kwento ni Baldomero hindi natapos nung tumahimik na ang mga baril. Para sa kanya kasi, ang paglilingkod sa bayan, panghabang buhay na panatayan. Nagpatuloy ang dedikasyon niya. Kahit tapos na ang digmaan noong 1899, hindi siya basta-basta nagpahinga. Pagsapit ng 1900s, itinatag niya ang isang asosyasyon para sa mga veterano. At yung serbisyo niyang yan, nagpatuloy hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1915. At ito nga yung asosyasyong yon, ang Association de los Veteranos de la Revolución. Itinayo niya ito para tulungan yung mga dati niyang kasama sa laban na naghihirap. Dito mo talaga makikita, hindi lang yung talino niya sa pamamahala, kundi yung laki ng puso at malasakit niya sa kapwa.
Kaya ano nga ba talaga yung pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ng buhay ng arkitekto ng ating revolusyon? Ito yung pinaka-summary ng lahat. Ang tagumpay pala, hindi lang yan nakukuha sa tapang sa labanan. Kailangan din ng husay sa administrasyon, ng talino, ng tiyaga, at higit sa lahat, ng malasakit sa kapwa. Yan ang kumpletong formula na ipinakita at ipinamana sa atin ni Baldomero Aguinaldo. At para magtapos, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Sa mga kilusan at mga hamon na hinaharap natin ngayon bilang isang bansa, sino-sino kaya ang mga arkitekto? Sino yung mga taong tahimik lang na nagtatrabaho sa likod para siguraduhing matibay ang pundasyon natin? Sila ang mga Baldomero Aguinaldo ng ating panahon. Pag-isipan natin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.